You're a superhero. Hello mga idol, welcome back sa ating channel. Magandang linggo po sa inyong lahat. Sana ay nasa mabuting kalagayan ang inyong mga pamilya. At ito na po ang bago nating episode para kay Zoo Fan. Nagkatinginan ng ating bida at ang High Venerable matapos itong magpakawala ng isang malakas na atake. Mabuti na lamang at dumating ang High Venerable dahil kung hindi, tiyak na wala na sa mundong ito ang Sect Master. Agad namang bumalik ang ibang mga Elder at Venerable nang makita nilang dumating na ang kanilang High Venerable. Nagpakita rin sila ng pag-aalala sa kalagayan ng kanilang Sect Master at agad nila itong tinanong kung maayos lamang ba ito. Umalis sila kanina nang makita nilang sunod-sunod na nawalan ng buhay ang kanilang mga kasamahang Elder at Venerable sa kamay ng ating bida. Nainis ang Sect Master dahil muntik na siyang mawala ng buhay ngunit wala ni isa sa kanila ang tumulong sa kanya. Sa halip na harangin si Zoo Fan, isa-isang tumakas ang natitirang mga Elder at Venerable. Ngunit ngayon ay nagpapakita sila ng pag-aalala sa kanya. Dahil dito, napagtanto niyang peke lamang ang mga ito at huli na para muling makuha nila ang kanyang tiwala. Sinabi ng High Venerable na ngayon lamang siya nakakita ng isang mandirigmang kasing lakas ng ating bida. Kaya magalang niyang tinanong kung sino ito at kung ano ang dahilan ng hidwaan nito sa kanilang Heaven Training Sect. Sa mga oras na yon, hindi pa alam ng matanda na si Zoo Fan pala ang disipulo ni Elder Yuan. Hindi niya alam kung gaano kalaki ang galit ng ating bida sa kanilang sekta upang gumawa ito ng napakalaking gulo at pumatay ng maraming Elder at Venerable. Kaya nais niyang malaman ang tunay na pagkakakilanlan nito. Natuwa naman si Zoo Fan dahil sa wakas ay lumabas na rin ang Heavenly Sword King sa kanyang harapan. Kanina pa niya hinihintay ang pagdating nito at ito rin ang dahilan kung bakit hinayaan niyang mabuhay ang Sect Master. Sa ganitong paraan, mapipilitan niyang lumabas ang High Venerable mula sa kanyang pagsasanay. Ngayong narito na ito, masasabi niyang naging matagumpay ang kanyang plano. Galit na sinabi ng ating bida na siya ang disipulo ng Demon Skimong Sect at nag-iisang disipulo ng Great Venerable na si Elder Yuan. Ang kanyang pangalan ay Zoo Fan, at dumating siya ngayon upang ipaghiganti ang kanyang master. Nagulat ang High Venerable nang marinig ang sinabi ng ating bida. Naalala niya na bago mawala ng buhay ang kanyang kaibigan ay ikinwento nito ang tungkol sa kanyang ikalawang disipulo, ang disciple na lubos nitong ipinagmamalaki. At ngayon, nasa kanyang harapan mismo ang batang yon. Dahil dito, naunawaan niya kung bakit sinalakay ng ating bida ang kanilang sekta at gumawa ng napakalaking kaguluhan. Siya pala ang disciple na tinutukoy ni Elder Yuan. Sinabi rin ng High Venerable na bago pumanaw ang kanyang kaibigan, nakita niya rito ang sukdulang paggalang at pagmamalaki para sa disciple na ito. Ang mukha ni Elder Yuan noon ay puno ng pagmamalaki na hindi pa niya nakita sa kanilang mga nakaraang laban. Dahil dito, nagkaroon siya ng interes na makita ng personal ang disciple na labis na ipinagmamalaki ng kanyang kaibigan. Ngunit kalaunan ay nalaman niyang sinalakay pala ng Heaven Righteous Sect ang disciple na yun kaya inakala niyang wala na rin ito sa mundong ibabaw. Hindi niya inaasahan na muling makikita ang batang yun sa mismong Heaven Training Sect. Sinabi ni Zoo Fan na mukhang hindi nga inaasahan ng High Venerable na mabubuhay siya at darating sa kanilang sekta upang maghiganti. Ngunit huli na ang lahat dahil markado na ang kanilang kapalaran. Pagkatapos ng araw na ito, hindi na iiral pa ang Heaven Training Sect sa buong Western Lands. Biglang naglabas ng malakas na aura ang kanyang kilin arm habang sinasabi na, ayon sa impormasyong kanyang nalaman, ang High Venerable mismo ang pumatay sa kanyang master. Si Elder Yuan ay namatay sa sariling kamay ng taong nasa kanyang harapan. Kaya malinaw na ito ang tunay niyang pakay sa buong sekta. Galit na naglabas ng killing intent ang ating bida at sinabi niyang wala siyang pakialam sa Sect Master at sa mga tauhan nito. Mula pa noong pumasok siya sa lugar na ito, ang tanging layunin niya ay patayin ang High Venerable upang maipaghiganti ang kanyang master. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit siya narito, at hindi niya hahayaang mabuhay pa ito pagkatapos ng araw na ito. Nang marinig ito ng High Venerable, napagtanto niyang sadyang hinayaan ni Zoo Fan na mabuhay ang Sect Master upang mapalabas siya mula sa kanyang pagsasanay. Ibig sabihin, may kakayahan nga ang batang ito na pumatay ng mga eksperto sa Soul Harmony Stage nang walang kahirap-hirap, gaya ng ginawa nito sa kanilang mga Elder at Venerable.
Talagang kahanga-hanga ang pag-iisip ng kanyang kalaban at napakatusaw nito pagdating sa labanan. Tiningnan niya ang sect master at sinabing nauunawaan na niya ang plano ng ating bida. Pinahaba nito ang buhay ng sect master upang mapilit siyang magpakita. Ngunit ang hindi niya lamang alam ay kung may kakayahan ba talaga ang batang ito na lumaban sa kanya, lalo na't hindi siya kasing hina ng kanilang mga elder at venerable. Sumang-ayon naman si Zhu Fan at sinabing tama ang High Venerable. Talagang siya ang kanyang pakay mula pa sa simula. Ngunit sa kasamaang palad, wala ito noon sa sekta. Kaya ang naging biktima ng kanyang galit ay ang mga elder at venerable nito. Kung agad lamang itong dumating, marahil ay nailigtas pa nito ang mga iyon at hindi sana sila nawalan ng buhay. Tumawa ang High Venerable at sinabing nasa kapalaran na talaga ng mga taong iyon ang mamatay. Humingi rin siya ng paumanhin dahil siya ay nasa isang mahalagang pagsasanay at hindi niya agad napansin ang nangyayaring labanan sa loob ng sekta. Dahil dito, huli na siyang dumating at wala na siyang nagawa upang iligtas ang kanilang mga elder at venerable. Naging seryoso ang ating bida dahil sa mga salitang binitiwan ng High Venerable, mukhang hindi maganda ang relasyon nito sa mga elder at venerable ng kanilang sekta. Ibig sabihin, alam ng High Venerable ang nangyayari ngunit hinayaan lamang niyang mamatay ang mga ito sa kamay ni Zhu Fan. Hindi rin mawala sa isipan ng ating bida ang posibilidad na marahil ay narating na ng High Venerable ang napakataas na antas ng pag-unawa sa Dao, sa puntong hindi na siya naaapektuhan ng kamatayan ng iba o ng anumang pangyayari na maaaring makasira sa kanyang pokus sa kanyang landas. Nagsalita ang High Venerable at sinabing ngayong narito na ang ating bida sa kanyang sekta, malinaw na nais nitong ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang master. Ngunit bago sila magsimula sa kanilang laban, mayroon lamang siyang isang tanong na nais itanong. Kung maaari, nais niyang marinig ang sagot ng ating bida. Agad namang sumagot si Zhu Fan na handa siyang makinig at magbigay ng kasagutan sa huling tanong ng isang taong malapit ng mawalan ng buhay. Napatawa ang High Venerable sa kanyang sagot. Tama nga ang sinabi ng kanyang kaibigan, ang batang ito ay tunay na mayabang. Ngunit mayroon naman itong karapatang maging ganoon dahil mas malakas ito kaysa sa karamihan ng mga martial artist. Hindi na siya nagtaka kung bakit labis na ipinagmamalaki ni Elder Yuan ang batang ito. Kahit sino mang maging master nito ay tiyak na magiging proud dahil napakabihira ng talento ni Zhu Fan pagdating sa pakikipaglaban at pag-unawa sa Dao. Pagkatapos ay itinanong ng High Venerable ang bagay na matagal nang bumabagabag sa kanyang isipan, ang pagkawala ng Demon Scheming Sect ilang buwan na ang nakalipas. Nais niyang malaman kung si Zhu Fan nga ba ang responsable sa pagwasak sa pinakamamahal na sekta ng kanyang kaibigan. Seryosong sumagot ang ating bida na siya nga ang sumire sa Demon Scheming Sect. Ang lugar na iyon ay pugad ng mga kriminal at sila rin ang dahilan kung bakit nawalan ng buhay ang kanyang master. Kaya bumalik siya roon upang tapusin ang buong sekta. Nagulat ang High Venerable nang marinig ito. Agad niyang tinanong si Zhu Fan kung alam ba nito na ang Demon Scheming Sect ang buong buhay at pinaghirapan ng kanyang kaibigan. Kahit pa pinagtaksilan si Elder Yuan ng mga tao roon, sigurado siyang hindi nito gugustuhing wasakin ng sinuman ang sekta alang-alang lamang sa paghihiganti. Sapagkat tulad ng kanyang sinabi, ang Demon Scheming Sect ang pundasyon ng buong buhay ni Elder Yuan. Ito ang sekta na kanyang itinayo mula sa wala gamit ang sarili niyang dugo, pawis, at sakripisyo. Dahil dito, ang pagwasak ni Zhu Fan sa Demon Scheming Sect ay katumbas ng pagsira sa panghabambuhay na pangarap ng kanyang master. Kaya nais niyang malaman kung iniisip ba talaga ng ating bida na nirerespeto niya ang kagustuhan ng kanyang master sa pamamagitan ng kanyang ginawa. Hindi ba niya naisip na maaaring sinira niya ang pinakamatagal at pinakamahalagang pangarap ni Elder Yuan? Tumawa lamang si Zhu Fan nang marinig ang sinabi ng High Venerable. Nauunawaan niya ang nais ipahiwatig ng matanda. Totoong napakahalaga ng Demon Scheming Sect sa kanyang master at bilang disipulo, marahil ay hindi niya sana ito winasak. Ngunit hindi yun ang paraan ng kanyang pag-iisip. Siya at ang kanyang master ay magkaibang tao. Nagulat ang High Venerable sa naging reaksyon ng ating bida. Ibang-iba ito sa kanyang inaasahan. Kaya lalo niyang nais malaman ang tunay na dahilan kung bakit winasak nito ang Demon Scheming Sect kahit alam nitong yun ang pinakamatagal na ambisyon ng kanyang master. Seryosong tumingin si Zhu Fan sa High Venerable at nagtanong, sino ang nagsabi na winasak ko ang Demon Scheming Sect para ipaghiganti ang aking master?
Bahagyang natigilan ng High Venerable nang marinig yun. Nagpatuloy si Zhu Fan, patay na ang aking master. Maghiganti man ako o hindi, hindi na siya muling mabubuhay. Dahil dito, malaya akong gawin ang anumang nais ng aking puso. Dagdag pa niya na ang mga tao ay naghihiganti para sa kanilang sarili, at hindi siya naiiba sa mga ito. Tama ang sinabi ng High Venerable. Ang Demon Skimang Sect ay panghabang buhay na ambisyon ng kanyang master at ang lugar na buong puso nitong pinangalagaan. Ngunit hindi nangangahulugan yun na ganoon din ang kanyang nararamdaman. Diretsahan niyang sinabi na ang tanging dahilan kung bakit kinikilala niya ang Demon Skimang Sect ay dahil naroon si Elder Yuan. Noong nabubuhay pa ang kanyang master, itinuring niya ang Demon Skimang Sect bilang kanyang tahanan dahil naroon ang taong kanyang iginagalang. Ngunit sa oras na mawala si Elder Yuan, wala nang anumang halaga ang sekta sa kanyang paningin. Hindi niya ito itinuturing na tahanan. Hindi niya rin ito itinuturing na lugar ng pagkakaisa o pagkakabuklod. Ang tanging dahilan kung bakit siya nanatili noon sa Demon Skimang Sect ay ang kanyang master. Dagdag pa niya na ang kanyang master ay may sariling Dao, at siya rin ay may sarili niyang Dao. Maaaring ang huling kagustuhan ng kanyang master ay huwag niyang wasakin ang buong sekta. Ngunit sa kanyang mga mata, ang mga taong nasa Demon Skimang Sect ay pawang mga kriminal at traidor na naging dahilan ng pagkamatay ni Elder Yuan. Kung hindi niya wawasakin ang sekta at papatayin ang mga taong responsable rito, hindi kailanman matatahimik ang kanyang puso. Hindi yon para sa kanyang master. Hindi yon para sa kagustuhan ng iba. Ginagawa niya yon para sa kanyang sariling puso at sa sarili niyang Dao. Ang pagnanais na wasakin ang Demon Skimang Sect ay nagmula sa kanyang sariling kalooban. Ito ang desisyong nais niyang tahakin bilang Zhu Fan, at walang kinalaman dito ang kagustuhan ng kanyang master. Lalo pang nagulat ang High Venerable matapos marinig ang mga salitang yon. Ang mga ito ay nagpapatunay lamang kung gaano kalalim ang pag-unawa ng batang ito sa Dao. Naalala niya ang mga huling salita ni Elder Yuan bago ito mawalan ng buhay sa kamay ni Huyu. Noon ay sinabi ni Elder Yuan na ang kanyang disipulo ay magdadala ng isang napakalaking sakuna na maaaring magpabagsak sa buong sekta dahil sa kanilang mga naging kasalanan. Ngayon na nakita niya mismo si Zhu Fan, lubos na niyang naunawaan ang kahulugan ng mga salitang yon. Ang tinutukoy na sakuna ay walang iba kundi si Zhu Fan. Dahil dito, napangiti ang High Venerable at sinabi niya ngayon ay lubos na niyang nauunawaan kung bakit labis na ipinagmamalaki ni Elder Yuan ang kanyang ikalawang disipulo. Sapagkat kahit sino ay magiging proud kung magkakaroon sila ng disciple tulad ni Zhu Fan, isang batang napakalakas, napakatalino, at may napakalalim na pag-unawa sa sariling Dao. Subalit hindi naging maganda ang kinahinatnan ng sekta na pinakamamahal ng kanyang kaibigan. Tulad ng kasabihan na nalalampasan ng estudyante ang kanyang guro, ngunit sa pagkakataong ito, ang disipulo mismo ng kanyang kaibigan ang sumire sa sekta na matagal nitong pinaghirapan at pinangarap na maging isa sa pinakamalakas sa buong lupain. Nagpatuloy ang High Venerable at sinabing kahit hindi sinunod ni Zhu Fan ang kagustuhan ng kanyang master, hindi nangangahulugan yon na taliwas na ito sa tunay na nais ni Elder Yuan para sa kanyang disipulo. Sigurado siyang namana ni Zhu Fan ang pag-unawa ng kanyang kaibigan pagdating sa Dao. Ang bawat tao ay may sariling landas na tinatahak. May sariling Dao si Elder Yuan, at mayroon ding sariling Dao si Zhu Fan. Hindi ibig sabihin na kailangan itong magpatalo o magpadala sa mga bagay na wala naman sa kanyang kontrol. Ang higit pang kahanga-hanga ay hindi hinayaan ni Zhu Fan na mangibabaw ang pag-aalinlangan dahil lamang sa kahilingan ng kanyang master. Sa halip, pinili niyang sundin ang sariling puso at ang sariling Dao. Ito ang pinakamataas na antas ng pag-unawa sa Dao na minsan lamang niyang nakita noon kay Elder Yuan habang ito ay nabubuhay at naglalakbay sa landas ng Dao. Kaya kahit wala na sa mundong ito ang kanyang kaibigan, sigurado siyang labis itong ipinagmamalaki ang narating ng kanyang disipulo. Sa katunayan, maging siya ay nakaramdam ng kasiyahan nang makita niya kung gaano kalalim ang dedikasyon ni Zhu Fan sa kanyang master. Ngunit tulad ng relasyon ni Zhu Fan kay Elder Yuan, mayroon din siyang sariling responsibilidad sa kanyang sekta at sa kanyang Dao. Alam niyang dumating ang batang ito upang wasakin ang kanilang sekta at kunin ang kanyang buhay. Bilang huling haligi ng Heaven Training Sect, tungkulin niyang tumayo sa harapan ng kalaban at ipaglaban ang kanyang sekta hanggang sa huling hininga.
Kaya gaano man kalalim ang kanyang pagkakaibigan kay Elder Yuan at gaano man niya kagustuhan ang talento ni Zhu Fan, hindi niya maaaring hayaang mabuhay ang batang ito at wasakin ang kanyang sekta. Dahil dito, agad siyang naghanda upang magpakawala ng isang napakalakas na pag-atake. Ang kamatayan ni Zhu Fan ang tanging paraan upang masiguro ang kaligtasan ng Heaven Training Sect. At ngayong nasa kanyang harapan na ang batang ito, tatapusin niya ang lahat dito mismo. Naging seryoso rin ang ating bida at malamig na nagsalita. Huwag mong sabihin na may malalim kang relasyon sa aking master. Kung talagang ganoon, hindi tayo haantong sa sitwasyong ito. Pagkatapos ay iniutos niya sa High Venerable na umatake na kung nais nitong lumaban. Nandito ako upang talunin ka. Napatawa ang High Venerable sa kanyang sagot. Talagang kahanga-hanga ang tapang ng batang ito. Ibig sabihin, buo na ang loob nitong tapusin ang laban anuman ang maging kapalit. Dahil dito, hindi na siya nagdalawang isip pa. Agad niyang inilabas ang kanyang soul form. Sa isang iglap, sumabog ang napakalakas na sword intent sa buong paligid. Umalingaw-ngaw ang nakakabinging dagandong habang ang napakalaking kapangyarihan nito ay nagpayanig sa buong Heaven Training Sect. Ngayon lamang muling ginamit ng High Venerable ang ganitong kalakas na kapangyarihan matapos ang napakahabang panahon. Maging si Zhu Fan ay nakaramdam ng matinding presyon nang maramdaman niya ang sword intent ng kanyang kalaban. Kaagad niyang napagtanto na ang matandang ito ay tunay na nakarating na sa napakataas na antas ng pag-unawa sa landas ng espada. Ang sword intent ay hindi pa man ganap na nabubuo, ngunit nahihirapan na siyang manatiling nakatayo dahil sa nakapipinsalang presyon nito. Doon niya naunawaan kung bakit sinasabi ng marami na ang pinakamalakas na eksperto ng Heaven Training Sect ay walang iba kundi ang High Venerable mismo. Sa kalangitan, unti-unting nabuo ang isang napakalaking espada na gawa sa purong sword intent. Isa itong kapangyarihang kayang magdulot ng pagkawasak sa sinumang kalaban. Natuwa naman ang mga Elder at Venerable nang makita nila ang pinakamalakas na teknik ng kanilang High Venerable. Sa kanilang pananaw, walang sino man ang maaaring mabuhay matapos tamaan ng ganitong pag-atake. Kahit ang mga eksperto sa Soul Harmony Stage ay tiyak na mapapatay kung direktang tamaan ng sword intent na yon. Sa buong buhay nila, wala pa silang nakitang sino man na nakaharang sa pinakamalakas na atake ng kanilang High Venerable. Kaya naniniwala silang kahit si Zhu Fan ay mahihirapang harapin ang kapangyarihang ito. Malamig na nagsalita ang High Venerable. Ito ang aking pinakamalakas na pag-atake. Kung mayroon kang lakas ng loob, harangin mo ito gamit ang lahat ng iyong kapangyarihan. Alam niyang malaki ang posibilidad na ikamete iyon ng kanyang kalaban. Pagkatapos ay mabilis niyang pinakawalan ang napakalaking sword intent patungo kay Zhu Fan. Matapos ang ilang libong taon, ngayon lamang muli niya ginamit ang ganitong uri ng pag-atake laban sa isang tunay na karapat-dapat na kalaban. Unti-unting bumagsak mula sa kalangitan ang dambuhalang espada habang tinatahak nito ang direksyon ng ating bida. Subalit kahit ganito ang sitwasyon, hindi man lamang gumalaw si Zhu Fan mula sa kanyang kinatatayuan. Wala ring bakas ng takot sa kanyang mukha. Balak niyang harangin ang pag-ataking iyon ng harapan. Sa una ay naisip niyang kaya niya itong salagin gamit lamang ang lakas ng kanyang katawan. Ngunit matapos suriin ang tunay na kapangyarihan ng sword intent, napagtanto niyang ang pag-ataking ito ay maihahambing sa mga nakamamatay na ataking ginamit noon ng mga Exalted Dragon sa Double Dragon Gathering. Ibig sabihin, kahit siya ay maaaring magtamo ng matinding pinsala kung susubukan niyang harangin ito ng walang anumang sandata o karagdagang depensa.